Ito, yung solar panel natin, 100 AH. Ito, yung setup natin. Kumuha tayo dito ng 12 volts para doon sa ating aerator sa fish pond. Etong wire na kinabit ko dito ay umaabot ng 15 meters ang haba. So, tingnan natin doon sa dulo kung kayang i-drive nung ating solar system, yung ating aerator doon. Ilagay tayo doon ng submersible water pump. So, ayan ngayon yung lakas niya. Ang nangyayari pala dito, habang mas mahaba yung kable natin, ay umihina yung ating submersible pump. So, yan lang yung lakas niya. Hindi kagaya kanina na malapit yung battery, malakas siya. Subukan natin patayin muna. Yung submersible water pump natin ay 12 volts, 60 watts. So, eto, i-on natin. Ganun lang siya kalakas. Pero okay na rin yan. Itong 3x3 diameter na fish pan natin, kaya naman niyang bigyan ng galaw yung ating tubig. Habang merong movement yung tubig, yung oxygen, mas madaling mag-penetrate. So, makakatulong din yan para hindi maubusan ng oxygen yung mga alaga natin. Subukan natin na mas malapit yung ating battery sa ating water pump. Tingnan natin kung magbago yung lakas niya. Ayan na nga, mas malapit yung battery sa pump, mas malakas ang kanyang buga. Eto, 12 volt battery natin. Ayun, napagana natin ngayon. Tinetesting natin yung ating submersible pump. Kasi rin gagamitin natin dito para madagdagan ng oxygen dito sa ating tubig. Dahil nga wala naman tayong yung aerator na nasa ilalim para mag-bubbles. Ito yung nakita kong pinaka-practical setup kung paano magkaroon ng movement etong tubig dito. At least makapag-penetrate ang oxygen sa tubig natin.